Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Ito rin ang pinakapayak na paglalarawan lalo na sa pagsulat ng tuwiran o tuluyan at patulan. O sa payak nitong kahulugan, ang panitikan ay ang kahit anong nasusulat na gawa ng tao. Kabilang na dito ang mga libro, nobela, tula at iba pang komposisyong mayroong halaga sa lipunan. Ang salitang panitikan ay nanggaling sa salitang pangtitikan na kung saan ang unlaping pang ay ginamit at hunlaping an, at sa salitang titik naman ay nangangahulugang literatura na ang literatura ay galing sa Latin na litera na nangangahulugang titik. Ang panitikan ay maituturing ding sining na nabuo sa pamamagitan ng grupo ng mga salita. Karamihan sa literatura ay naipapahayag sa pamamagitan ng pagsulat, at ang iba naman ay naipasa sa pamamagitan ng paggamit ng bibig o pagsasalita. Nagsasalaysay din ito sa pamahalaan, lipunan at mga pananampalataya at mga karanasang may kaugnay sa iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. Ano nga ba ang kahalagahan ng panitikan? Isa sa kahalagahan ng panitikan ay nalilinang ito ang ating kaisipan at imahinasyon. Sa pagbabasa ng iba't ibang akdang pampanitikan, napagyayabong ito ang ating isipan. Nakapagbibigay ito ng impormasyon na makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay-bagay dito sa daigdig. Bibigay tanaw tungo sa ating kasaysayan. Alam mo ba na malaki din ang kontribusyon ng literatura pagdating sa kasaysayan? Sa pamamagitan ng literatura o panitikan, naitatala ng mga manunulat ang mga nangyari sa kapaligiran. Ang bawat sulating ito ay nagiging parte ng kasaysayan. Pagdating ng panahon, ang mga pangyayaring naganap sa ating kasalukuyan ay matutunghayan ng susunod pang mga henerasyon. Napapanatili ang kultura ng bansa. Higit sa lahat, ang panitikan ay makakatulong sa atin upang mapreserba ang kultura ng ating bansa. Ito ay nagiging kagamitan ng karamihan upang palawakin at paunlarin pa ang ating mga tradisyon. Sa tulong ng panitikan, na ipapakita natin sa mundo ang mayamang kultura ng Pilipinas. Halimbawa na lamang ito ay mga tula na nagpapakita ng kultura ng Pilipinas. Ano nga ba ang mga dahilan sa pag-aaral ng panitikang Pilipino? Una, upang makilala ang kalinangang Pilipino, malaman ang ating minanang yaman ng kaisipan at taglay ng katalinuhan ng lahing ating pinagmulan. Pangalawa, upang maipakita natin na tayo may marangal at dakilang tradisyon na nagsilbing patnubay sa mga impluwensya ng ibang mga kabihasnang nanggaling sa iba't ibang mga bansa. Pangatlo, upang mabatid natin ang mga kaisipan sa ating panitikan at makapagsanay upang maiwasto ang mga ito. Pang-apat, upang malaman ng ating mga kagalingan sa pagsulat at mapagsikapang ito ay mapabuti at mapaunlad. At ang huli ay upang bilang mga Pilipinong mapagmahal at mapagmalasakit sa ating sariling kultura ay dapat nating pag-aralan ang ating panitikan. Tayo higit kanino man ang dapat magpahalaga sa sariling atin. Ano nga ba ang mga tagahubog ng panitikan? Una, kultura, kaugalian at tradisyon. Ito ang mga masasalamin sa mga akdang pampanitikan. Pangalawa, hanap buhay, gawain o propesyon. Ang mga salitang ipinapahayag ng manunulat ay may kinalaman sa hanap buhay o propesyon. Pangatlo, lipunan at politika. Ito ay nakakaapekto sa buhay ng mga mamamayan. Pang-apat, edukasyon at pananampalataya.
Ang mga laman ng susulat ay ayon sa edukasyon at pananampalataya ng tao. At ang huli ay lugar na tinitirahan. Ito ay may malaking epekto sa isipan at damdamin ng isang tao. Dalawang uri ng panitikan. Tuluyan o prosa. Ito ay uri ng panitikan na naglalaman ng mga pangungusap at mga talata. Sa anyong prosa, ang daloy ng pagkakasulat ng mga ideya ay may natural at tuloy-tuloy. Wala itong sinusunod na bilang ng bigkas at walang sinusunod na tugmaan sa dulo ng mga salita. Dito, mayroong kalayaan ng mga manunulat sa kung ano ang nais nilang isulat. Ang kagandahan at kaayusan nito ay nakadepende sa paraan ng manunulat kung paano niya bubuuin ang pagkasunod-sunod ng mga detalye. Patula. Ito naman ay uri ng panitikan na may masining na pagpapahayag. Sa paggawa ng akdang na saan yung patula, dapat may isinasaalang-alang na sukat, bilang ng bigkas at mga taludtod, at may malikaing paraan ng paghahatid ng mga mensahe sa mambabasa. Mga akdang pampanitikan. Mga halimbawa ng akdang prosa o tuluyan. Alamat, isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinubulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan. Kaugnay ang alamat ng mga mito at kwentong bayan. Anekdota. Isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaibang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Ito ay may dalawang uri, kata-kata at hango sa totoong buhay. Ito rin ang mga ginagawa ng mga pagpapaliwanag sa mga ginawa ng mga tao. Nobela o katambuhay, isang mahahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Mayroon itong 60,000 to 100,000 na salita o 300 to 1,300 na pahina. Noong ika-18 siglo, naging estilo nito ang lumang pag-ibig at ang naging bahagi ng mga pangunahing literary genre. Ngayon, ito ay kadalasan may estilong artistiko at isang tiyak na estilo o maraming tiyak na estilo. Mahabang kantang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi-habi sa isang mahusay na pagpabalangkas ng mga pinangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Binubuo ng mga kabanata, maraming tauhan at pangyayari, kinasasangkutan ng dalawa o higit pang tauhan. Pabula ay isang uri ng katang-isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay-bagay na walang buhay ang gumaganap sa mga tauhan, katulad ng leon at taga, pagong at matsing, at lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong katang-kwentong nagbibigay aral. Parabola o talinghaga ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong patula o prosa na malimit na nangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ng isang moral o relihiyosyong aral. Taliwas sa pabula, ang parabola ay walang inilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay at pwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Isang katangian nito ang pagiging isang kwentong naglalahad o nagpapakita ng kung paanong katulad ng isang bagay ang iba pang bagay. Karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinasabi ni Jesus na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. Maikling kwento.
isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan, tulad ng nobela at tula. Isa rin itong paggagad ng realidad. Ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Dula, isang uri ng panitikan na itinatanghal sa mga teatro. Nahahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nito na itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Sanaysay, isang maising komposisyon na kalimitan naglalaman ng personal na puro-puro ng may akda. Talambuhay, isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao, hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Talumpati, isang buos ng kaisipan na opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Layunin nitong kumikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyon pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Balita, mga mahahalagang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Kwentong bayan ay mga salaysay hinggil sa mga likhang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki o kaya sa isang hangal na babae. Karaniwang kaugnay ang kwentong bayan ng isang tiyak na pook o rehiyon ng isang bansa o lupain. Kaugnay nito ang alamat at mga multo. Halimbawa ng mga akdang patula. Mga tulang pasalaysay. Pinapaksa nito ang mahalagang mga tagpo o pangyayari sa buhay, ang kagitingan at kabayanihan ng tauhan. Epiko. Uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di kapani-paniwala. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagilagilas ng mga pangyayari. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may pagmamalaking epiko. Balad. Ang balad ay isang uri o tema ng isang tugtugin. Sawikain. Ang sawikain ay maaring tumutukoy sa una, idioma, isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Pangalawa, moto, parirala na nagpapahiwatig ng sentimento ng isang grupo ng mga tao. Pangatlo, salawikain, mga kasabihan o kawikaan. Salawikain. Ang mga salawikain, kawikaan, kasabihan, wikain o sawikain ay mga maising pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng mga karunungan. Bugtong. Ang bugtong, pahulaan ay isang pangungusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Tinatawag din palaisipan ang bugtong. Tulang liriko. Ito ay uri ng tula na ginagawa upang awitin. Sa kabila nito, itinuturing na din tulang liriko ang isang tula kapag ito ay nagpapahayag ng nararamdaman at nagpapakita ng emosyon ng isang makata. Awiting bayan. Ito ay maikling tula na ginagawa upang awitin. Ang tema nito ay karaniwang umiikot sa pagmamahal, desperasyon, kalungkutan, kasiyahan, at pag-asa. Soneto. Ito ay tula na binubuo ng 14 na taludtod. Elehiya. Oda. Ang oda ay isang tulang liriko na nagpapahayag ng masidhing damdamin. Dalit. Isang kanta na nagpapakita ng pagpupuri sa Panginoon.
Awit at korido. Ang awit o awitin ay musika na magandang pakinggan. Kadalasan itong maganda kung gusto rin ito ng makikinig. Mayroon itong tono at sukat. Naglalaraman ang isang awitin ng bahaging pangtitig na ginagampanan. Inaawit at pangkalahatang tinatanghal ang mga salita o liriko. Karaniwang sinusundan ng mga instrumentong pangmusika, maliban sa awiting kaakapela at scat. Kadalasan nasaan yung tula at tumutugma ang mga salita ng mga awitin. Bagaman, may mga relihiyosong mga taludtod o malayong prosa. Ang mga salita ay ang liriko. Ang korido ay isang uri ng panitikang Pilipino, isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na 8 pantig bawat linya at may 4 na linya sa isang stanza. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula. Tulang pandulaan. Ito ay uri ng tula na ginawa upang itanghal. Komedya, melodrama, trahedya, parsa o silent. Sa panitikang Pilipino, nilalarawan nito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Bilang isang maikling tula, madalas itong naging palaisipan sa tuwing naglalaro ang mga bata. Kantahin, katulad din ng awit, mga awitin na matatagpuan sa iba't ibang panig ng lugar sa bansa. Tanaga. Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na naglalaman ng pang-aral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. May estruktura itong 4 na taludtod at 7 pantig kada taludtod.